Alam natin na mayroong scars sa mukha si Gogenhe, subalit ang malaking katanungan kung bakit hindi ito nabura gamit ang healing skills ng isang hunter. And later on, during sa raid ng mga S-rank hunter against Ant King sa Jeju Island, ay nakita natin sa kanyang braso na napakarami pala niyang scars sa katawan, at dito nga natin nalaman na si Chairman Gogenhe ay hindi talaga isang ordinaryong hunter. Kaya no doubt na siya talaga ang pinakamalakas na hunter ng South Korea after Song Jin-woo. At alam naman natin, ang healer hunter ng solo leveling series ay kayang makapag-generate kahit putol na braso. So paanong hindi napagaling ng isang healer ang scars na meron si Gogenhe? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ng 4 na bagay na hindi pa natin alam patungkol kay Gogenhe at bagay na magpapatunay kung bakit isa siya sa pinakamalakas na hunter sa buong mundo except Song Jin-woo at kung saan niya nakuha ang scars na to. At kung napapansin nyo mga lods, lagi kong binibigyan ng exception si Jin-woo dahil makukonsider kasi natin siyang isang individual celestial entity na nagkakatawang tao since isa siyang tunay na monarch. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Alam naman nating si Gogenhe ang chairman ng Hunter Association, and during sa time na wala pang proper ranking ang mga hunter, si Gogenhe mismo ang nagtayo at naging founder ng Hunter Association. Ito ay dahil 5 years ago, during sa 5th anniversary ng Hunter Association, sinabi niya sa isang TV show na kaya niya nabuo ang Hunter Association dahil sa isang batang hunter na kakagraduate lang ng high school ngunit wala itong pangtustos for college. At nung mag-give up na sana ang bata for his education, nagkaroon ito ng awakening. Nakita daw niya ang ngiti ng bata na sobrang excited na mababayaran ng kanyang tuition fee. Ngunit dahil sa walang proper ranking system sa araw na yon, ang batang yun ay namatay bago pa man siya makadalo sa university entrance ceremony. At during sa raid sa panahon ni Gogenhe mga lods, lahat ng hunter na kasamahan niya ay umaasa lang talaga sa kanya kahit siya ay matanda na. Ngunit sa pinakahuling raid niya ay nagkaroon siya ng heart attack during battle against dungeon boss. Kaya sinabihan siya ng kanyang doktor na posibleng malagay sa panganib ang kanyang buhay kung siya ay magpapatuloy. Kaya nilikha niya ang Hunter Association upang kahit hindi na siya active, matutulungan pa rin niya ang mga hunters. Pangalawang bagay kung bakit napakalakas ni Gogenhe kahit matanda na nung gusto niyang makita ng personal si Jin-woo matapos ang evaluation for Second Awakening upang mag-offer ng posisyon, subalit this leads me to believe na mayroon pang higit na rason kung bakit mag-offer si Gogenhe ng pinakamataas na posisyon para kay Jin-woo. Dahil ang pag-offer ng pinakamataas na posisyon sa Hunter Association matapos makita ng personal si Jin-woo ay isang malaking hint na nakita ni Gogenhe ang pinakamalaking digmaan na mangyayari sa hinaharap, which is ang war between monarchs and rulers. At hindi isang simpleng bagay ang pagiging chairman, na kahit nga si Woo Jin-chul na isang A-rank hunter ay sinabing hindi siya nababagay sa posisyon na to dahil isa itong napakalaking responsibilidad sa chairman ng Hunter Association na nasa bansang South Korea na may 5 naglalakihang guild since kailangang balansehin ng kapangyarihan between hunters and normal humans. So at the very beginning, alam na talaga ni Gogenhe na ang pag-recruit ng S-rank hunter bilang chairman ay napakalaking pakinabang para sa Hunter Association upang ma-maintain ang kapangyarihan dahil naniniwala siya na ang pagpapanatili ng pinakamalakas na hunter sa tabi niya ay ang pinaka-the best option na gagawin niya para sa hinaharap. At makikita naman natin kung paano niya inalagaan si Jin-woo na parang isang anak na nung sinabi ng ating bida na gusto niyang bumuo ng guild ay gumawa kaagad siya ng paraan upang makausap ang government ng South Korea para i-aproba ang bagong numbers ng strike team, which is ang pag-raid ni Jin-woo ng dungeon na mag-isa lang na tinatawag nilang one-man strike team. Dahil kahit mag-isa lang ang ating bida, hindi naman mabilang ang shadow soldier na meron si Song Jin-woo. Pangatlo, kung bakit makukonsider natin na si Gogenhe ang isa sa pinakamalakas na hunter sa buong mundo, ito ay dahil kaya niyang makipagsabayan sa isang monarch, which is ang Monarch of Frost, na sobrang nahirapang talunin ng isang matanda na may sakit na si Gogenhe. Kung hindi lang nagkaroon ng heart attack ang matandang yon, maybe hindi siya namatay at magkakaroon ng napakatinding fight scene.
Kaya dahil dito, nagkaroon ng comparison between Gogan He and Thomas Andre, ang the strongest man in the world and the strongest hunter who ever lived except Song Jinwoo. Since si Thomas Andre ay naging unmatched sa kanyang naging laban against Monarch of Fang Rakan. Kaya sinasabi nila na kung si Gogan He ay nasa kanyang prime, ay maaaring malalampasan niya pa si Thomas Andre as a strongest man in the world, at masasabi ko naman talaga na si Gogan He ay parang reference ni Monkey D. Garth, pangangatawan, mukha, panamit, pati na yung combat style ay kuhang-kuha. Well, alam naman natin si Gogan He ay isa sa mga ruler's vessel like Thomas Andre at ang iba pang 4 na national level hunter. At kahit nga si Cha Hae-in ay isa rin sa mga ruler's vessel, which is ang Fragment Brilliant of Light, isang celestial being na kalaban ng mga monarchs. Kaya lahat ng S-rank hunter ng South Korea ay binibigyan talaga nila ng malaking respeto ang matandang to, lalo na si Cha Hae-in na isa sa nakakaalam kung gaano kalakas si Gogan He. In fact, naikukumpara nga niya ang lakas ni Gogan He sa lakas ni Jinwoo during High Orcs Arc, nung hinihinalaan niyang si Gogan He ang naamoy niya nung nagtatago si Jinwoo sa likod ng mga miners. Well, si Cha Hae-in kasi sensitive sa amoy ng mana na nagiging sanhe ng mga hunters at monster. Kaya si Jinwoo lang ang kilala niyang hunters na hindi mabaho ang amoy dahil sa status nito bilang player ng system. Kaya nahulog tuloy siya sa puso ng ating bida. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pang-apat, paano nga ba nakuha ni Gogan He ang scars sa katawan? Alam naman nating mayroon siyang scars sa mukha, and later on, sa Jeju Island arc ay nakita ng lahat na meron pa pala siyang mga scars sa braso. At kahit nga sa anime ay nakita natin ang napakaraming scars sa braso ni Gogan He nung nagkaroon sila ng sparring session ni Wojin Chul. Alam natin, sa series ng solo leveling, ang healer hunter ay kayang makapag-generate kahit naputol na braso. At kung ang scars na to ay kagagawan lang ng isang normal na monster, maaaring madali lang itong mapagaling ng isang healer. Kaya ito ay humantong sa aking paniniwala sa dalawang rason kung bakit hindi kayang mapagaling ng isang healer ang scars ni Gogan He, especially sa mukha na lagi nating nakikita. Ito nga ay una, alam nating si Gogan He ay isa sa mga vessel ng Fragment Brilliant of Light, and this leads the reason kung bakit nagkakaroon siya ng scars sa katawan dahil sa kapangyarihan ng rulers na hindi nakakayanan ng kanyang katawan. Nakita natin ang ama ni Jinwoo na si Song Il-wan na sobrang nahihirapang makontrol ang kanyang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng rulers. At maaaring ito ang nangyayari kay Chairman Gogan He dahil sa marahil nagkakaroon ng pinsala ang kanyang katawan habang pinipilit niyang gamitin ng kanyang kapangyarihan kahit ito ay lampas na sa sarili niyang lakas. Another possible explanation kung bakit hindi kayang pagalingin ng isang healer ang kanyang scars ay posibleng nakalaban niya ang isang monster na kasing lakas ng isang monarch, o nakalaban niya talaga ang isang tunay na monarch before at nag-iwan ito sa kanya ng matinding scars na hindi nabubura dahil nangyari ito mismo kay Song Jinwoo. Ang nag-iisang King of Berserk Dragon na si Antares ay binigyan siya ng matinding burnt mark sa kaliwang kamay sa pinakahuling laban nila. At ang reason kung bakit ito nangyari ay iniligtas ni Jinwoo si Igris from Breath of Destruction. Kayo mga lads, ano sa tingin nyo? Please comment down below. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!